Bago tayo dumako sa ating talakayan, nais ko muna ibasa sa inyo kung ano nga ba ang ating mga natutunin sa araw na ito. Maaari mong pag-ibasa ng sabay-sabay mga anak? Makinig sa turo, magsalita ng magalang, magtaas ng kamay kung nais magsalita, makibahagi sa mga gawain. Naiintindihan mo yung ating mga natutunin mga anak? Yes, ma'am! Mahusay kung ganon! Ngayon naman ay mayroon akong inihandang video para sa inyo upang kayo ay magkaroon kayo ng idea kung ano nga bang tatalakayin natin sa araw nito. Handa na ba kayo? Yes, ma'am! Kung gayon ay maaari mo ba munang tumayo ang lahat? Dahil gusto nyo bang sundan ang aking pag-awit at gusto wala pang masundan nyo ang aking hakbang na nagagawin na sa gayon ay masundan nyo ang ating sasayawin at aawin ng mamaya. Ang mga ibon Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kaibigan ko. Nasundan niyo ba ang mga aking ginawa? Yes, ma'am! Mahusay at dahil dyan, ngayon naman ay gagawin nila tawin natin ng record ko. Handa na ba kayo mga anak? Yes, ma'am! Ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kaibigan ko. Isa ba? Mabilis! Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kaibigan ko. Ngayon, nais mo malaman kung ano magagawin sa inyong narinig at napakinggang video, mga anak. Yes, Estela na? Ma'am, ang ating narinig at pinatang video kanina ay tungkol sa mga ibon. Mahusay! At dahil dyan, hindi naman natin siya nagbukla. Maribang po yung mga anak. Alam niyo ba kung anong bukla mga anak? Hindi mo, ma'am. Ngayon, sundan niyo ang mga bang na aking gagawin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Go, go, go! Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Go, go, go! Ngayon, sa inyong bilang napakinggan, ano ang nilikha ng Diyos? Yes, really, anak? Mga ibon mo. Mahusay! Tunay na kayo'y napakagaling. Bigyan naman natin siya ng bukla. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go, go, go! Ngayon, nagkaroon mo kayo ng idea kung ano nga bang tatalakayin natin sa araw nito, mga anak? Yes, ma'am. Tungkol saan nga ba ikaw, Blanco? Tungkol
Sinasabi dito na ang kwentong bayan daw ay bahagi ng ating kultura kung ba't hindi ka na nagsimula bago pa man dumating ng mga Espanyol. At ito daw ay lumagaan at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon sa paraang pasalin bilang kasalita. So paano paraan daw ito ng pasalin-salin? Yes, Mr. Anak? Pasalin bilang kasalita, Ma'am. Magaling. At sinasabi din dito na ang karaniwang naglalahat ng kaugalian at tradisyong lugar kung saan dito nagsimula at lumagana. Naiintindihan ba natin kung ano ang kwentong bayan? Yes, Ma'am. Magaling. Kung ganon, tayo na at dumako sa ating pagkaroon sa ating kwento, ang munting ibon. Handa na ba kayo? Yes, Ma'am. Ngunit bago yan, nais ko lang ipaalala sa inyo na dapat kayo ay makinig ng mabuti sapagkat pagkatapos ng manood ay magkakaroon ako ng mga katanungan na intindihan ba? Yes, Ma'am. Kung ganon, tara na at manood. May mag-asawang naninirahan sa malayong bayan ng Agamaniyog. Sila sina Loques Ababay at Loques Amama. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mag-asawa. Subalit, hindi lang ang lalaking si Loques Amama ang nangangaso, kundi maging ang kanyang may bahay na si Loques Ababay. Bago sumapit ang takip silim, ay inilalagay na ng mag-asawa ang kani-kanilang bitag sa gubat at ang mga ito'y kanilang binabalikan sa madaling araw. Isang gabi, habang nahihimbing si Loques Ababay, ay dahan-dahang lumabas ng bahay si Loques Amama upang tingnan ang kanilang mga bitag. Anong laking gulat niya nang makitang ang kanyang bitag na nakasabit sa puno ay nakahuli ng isang munting ibon, samantalang ang bitag ng kanyang asawang nasa lupa sa tabi ng ugat ng isang malaking puno ay nakahuli ng isang malusog na usa. Hindi maaari ito. Ang sabi ni Loques Amama sa sarili. Matabang usa ang nahuli ng bitag niya, samantalang ang sa akin isang munting ibon lang ang nadali. Alam ko na, pagpapalitin ko ang mga hayop na nahuli ng aming mga bitag. Ang nakangising wika ni Loques Amama habang inililipat ang usa sa kanyang bitag at saka itinali ang ibon sa bitag ng asawa. Umuwi si Loques Amama nang nasisiyahan sa kanyang ginawa kahit alam niyang isang panloloko ito sa kanyang asawa. Kinabukasan, maagang ginising ni Loques Amama ang asawa. Gusto niya kasing sabay silang magtungo sa kagubatan upang sabay ring makita ang mga huli ng kani-kanilang mga bitag. Gulat na gulat si Loques Ababay nang makita ang matabang usang nakasabit sa bitag ng asawang nasa itaas ng puno. Samantalang ang kanyang bitag na nasa tabi ng puno ay nakahuli lang ng isang maliit na ibon. Ipinagtataka niya kung paanong ang bitag na nasa itaas ng puno ang nakahuli ng isang usa. Subalit, hindi na lang siya kumibo. Sa halip, inuwi niya ang munting ibon at inilagay ito sa isang hawla. Samantalang inuwi naman ni Loques Amama ang kanyang huli at saka niluto. Likas siyang maramot at walang pagpapahalaga sa asawa. Kaya hanggang sa maubos ang usa, ay hindi niya binigyan si Loques Ababay na walang kibo sa kabila ng ginagawa ng asawa. Nang maubos niya ang nilutong usa, ay muling niyaya ni Loques Amama ang asawa. Gusto ko uling makatikim ng matabang usa. Halika, maglagay tayong muli ng bitag sa gubat. Ang kanyang paanyaya sa asawa. Muli, naglagay ang dalawa ng kani-kanilang mga bitag. Subalit, hindi marunong umakyat ng puno si Loques Ababay at dahil hindi man lang siya tinulungan ni Loques Amama ay inilagay na lang niya uli ang kanyang bitag sa tabi ng puno kung saan siya dating naglalagay. Hating gabi, nang mamalayan ni Loques Ababay ang kanyang asawang bumangon at dahang-dahang lumabas ng pinto. Nagkunwari siyang tulog. Matalinong babae si Loques Ababay at nahulaan niya ang ginagawa ng asawa. Subalit,
wala siyang intensyong sundan ito. Umaamoy sa kapaligiran ang nakagugutom na amoy ng nilulutong usa, subalit nang handa na'y agad itong nilantakan ng lalaki nang hindi man lang nag-alok sa kanyang asawa. Sinolo niyang kainin ang buong usa sa loob ng 3 araw, kahit alam niyang gusto rin ito ng kanyang asawa. Isa pa'y ang bitag naman talaga ni Lokes Ababay ang totoong nakahuli sa usa. Alam kong niloloko mo lang ako, pero hindi kita papatulan. Ang tahimik niyang naibulong sa sarili at sa kanya pinilit makatulog kahit pa siya'y nagdaramdam sa ginagawang pagtrato sa kanya ng asawa. Nang siya'y makatulog, ay nanaginip siya. Napanaginipan niyang pinakakain daw niya ng palay ang kanyang alaga at anong laking gulat niya nang mangitlog ito ng isang montsas o isang mamahaling hiyas. Lokes Ababa! Lokes Ababa! Gising! Nagising na lang siya dahil tinatawag na pala siya ni Lokes Amama para tingnan ang kanilang mga bitag. Subalit, wala na siyang interes sa bitag. Ikaw na lang ang pumunta. Ang sabi niya sa asawa. Masakit ang ulo ko at mas gusto ko pang magpahinga na lang. Ang dugtong pa niya. Bahala ka. Basta pag may nahuli ako ay hindi kita ulit bibigyan. Kanya-kanya tayo. Ang sabi ni Lokes Amama habang pababa ng hagdan. Hindi sumagot si Lokes Ababay. Sanay na siya sa pagiging tuso at madamot ng kanyang asawa. Wala rin itong pagpapahalaga sa kanya at hindi niya maramdamang mahal siya nito. Pagkaalis ng kanyang asawa ay agad niyang pinuntahan ang kanyang munting ibon. Kumuha siya ng palay at ipinatuka sa ibon. Gayon na lamang ang kanyang panggigilalas nang makitang pagkalunok nito sa isang palay ay biglang nangitlog ng isang maningning na diamante ang ibon. Dinampot niya ang diamante. Mayaman na ako! Mayaman na ako! Ang paulit-ulit niyang sabi sa sarili habang itinatago ang mamahaling bato. Tulad ng dati, pag-uwi ng kanyang asawa ay niluluto nito ang kanyang huli at mag-isang kumakain nang hindi man lang nag-aalok. Subalit, hindi na ito pansin ni Lokes Ababay ngayon. Sa halip ay masaya siyang humuhuni ng paborito niyang himig habang gumagawa sa bahay na labis namang ipinagtataka ng kanyang asawa. Araw-araw nga, pagkaalis ng kanyang asawa upang kunin ang anumang nahuli ng kanilang bitag, ay pinakakain naman niya ng palay ang ibon at saka mag-aabang sa ilalabas nitong diamante. Walang kamalay-malay si Lokes Amama na marami na palang naipong diamante si Lokes Ababay. Isang araw, habang mag-isa na namang kinakain ni Lokes Amama ang kanyang inilutong huli, ay nagsalita si Lokes Ababay. Hindi ko na matiis ang pakikitungo mo sa akin. Alam ko na ang ginagawa mong panloloko sa akin. Bukod pa riyan, hindi ko na rin kayang tiisin ang pagiging maramot mo at kawalan mo ng pagpapahalaga sa akin. Ang buong kapaitan niyang sabi sa asawa na hindi man lang tumingala mula sa pagngasab sa niluto niyang ligaw na pato. Payag na ako sa dati mo pang sinasabing pakikipaghiwalay sa akin. Magmula ngayon, lilipat na ako ng tirahan at hindi na kita aabalahin. Subalit, huwag na huwag mo rin akong aabalahin. Ang pangwakas na sabi ni Lokes Ababay. Medyo nakonsensya naman ang lalaki dahil totoong lahat ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Pero ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ngayon ay malaya na siya. Matagal na niyang sinasabi kay Lokes Ababay na gusto niyang makipaghiwalay. Subalit hindi ito pumapayag. Ngayon ay heto at pumapayag na siya sa kanyang kagustuhan. Nag-impake si Lokes Ababay ng kanyang mga gamit at dala ang pinakamamahal niyang ibon at umalis siya ng bahay. Naiwan naman si Lokes Amama at ipinagpatuloy lang ang kanyang pangangaso. Samantala,
Si Lokes Ababay ay bumili ng isang malawak na lupain at nagpatayo ng isang torogan o malapalasyong tahanan. Kumuha siya ng mga gwardya at mga katulong na magsisilbi sa kanya. Naging maayos at masagana ang kanyang pamumuhay. Nabalitaan ni Lokes Amama ang napakagandang kalagayan sa buhay ng kanyang dating asawa, kaya't muli siyang nagplano. Babalikan ko si Lokes Ababay para makasalurin ako sa kanyang kayamanan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang kanyang kayamanan, subalit dapat lang na makinabang din ako. Ang sabi sa sarili ng tusong lalaki. Subalit, napaghandaan na pala ito ni Lokes Ababay. Kilala niya kasi ang pagiging tuso at manloloko ng asawa, kaya't pinagbilinan niya ang kanyang mga gwardya na huwag itong palalapitin man lang sa kanyang magarang tahanan. Kahit anong gawin ni Lokes Amama ay hindi na nagpaloko sa kanya ang asawa. At magmula noon, namuhay siyang masaya at masagana. Naiintindihan niyo ba ang ating kwentong pinanood? Yes, ma'am! Ngayon naman, upang malaman natin kung talagang habang kayo ay nakikinig para sa ating unang katanungan, ano daw ang hanap buhay ng mga asawa sa bidyong ating pinanood? Yes, Juliana? Mga kaso po. Magaling. Bigyan naman natin si Julie ng go class. 1, 2, 3, go, go, go! Para naman sa ating pangalawang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ating pinanood? Yes, Crystal, anak? Si Lokes Ababay at Lokes Amama. Magaling. Bigyan din natin si Crystal ng go class. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, go, go! At sa ating pangatlong katanungan, kung kayo si Lokes Ababay, ano ang gagawin niyo kapag ito ang klase ng pagtrato ng asawa niyo sa inyo? Yes, anak? Aalis at iwan po siya, ma'am. Magaling. Kung yan ang iyong desisyon, ay yan din ang masusunod. Para naman sa ating pang-apat na katanungan, ano ang magandang kapalaran ang nangyari ni Lokes Ababay batay sa kwento at bakit kaya niya naisip pinigil ito sa kanyang asawa? Yes, anak? Siya ay naging mayaman dahil sa diamante galing sa ibon niya. Magaling. Bigyan naman natin siya ng go clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go, go, go. At para sa ating panghuling katanungan, sa tingin ninyo, paano makakatulong ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kapwa o paggalang ang pagrespeto at magiging tapat? Yes, Jerry, anak? Nagkakaroon ng mabuting relasyon at nagkakaroon tayo ng mapayapang buhay, ma'am. Magaling. Bigyan naman natin ng go clap si Jerry. 1, 2, 3. Go, go, go! Ngayon naman ay dumako tayo sa unang gawain. Kung saan dito ay pupunan ninyo ang mga nasalita. Sinasabi dito, kapag hindi nang babahagi ang isang tao, ano ang tawag sa isang tao hindi marunong magbahagi? Yes, anak? Madamot. Magaling. Ang isang tao hindi marunong magbahagi ay sinatawag natin madamot. Mahalaga ang pagtulong sa iba dahil ano ang kahalagahan ng pagtulong natin sa iba? Yes, Crystal, anak? Mahalaga ang pagtulong sa iba dahil napapadali ang kanilang buhay. Tama, magaling. Para naman sa ating pangatlong katanungan, kung aalagaan mo ng mabuting bagay o relasyon, ito ay ano? Yes, anak? Ito ay tatagal. Magaling. Ang isang relasyon na ating inaalagaan ay nagtatagal. At para naman sa ating pang-apat na katanungan, mahalaga ang paggawa ng tamang desisyon para sa sarili dahil ano sa tingin ninyo? Yes, anak? Dahil sa iwasan ng pagkakamali. Magaling. At sa ating manghuling katanungan, natutunan ano ang ating natutunan mula sa kwento ni Lokes Ababay at Lokes Amama? Yes, anak? Ang pagiging madamot ay hindi magandang ugali. Magaling. Bigyan naman natin ng tatlong pagsasa ng inyong mga
you for watching.